ina mo, mga ngaral mo, magulang mo sa Panginoon na nakikita mo. Nagsasabi sa'yo, nagtuturo sa'yo ng aral at saway ng Panginoon, eh ayaw mong sundin. Nakikita mo yan, nakidinig mo yan. At kung tatay mo yan, baka may hawak mong pamano yan dahil napakasama ng gusto mong gawin. Ano po, eh kung yun, hindi mo tatalimahin, hindi mo rin tatalimahin yung Diyos na hindi mo nakikita. Nakikita mo na nga yan eh. Anong paralelism? Eh sasabihin mo, umiibig ka sa Diyos. Eh yung kapatid mo na iniutos sa yung ibigin mo, nakikita mo, di mo iniibig, paano mong iibigin yung Diyos na hindi mo nakita? Eh itong kapatid mo, nakita mo, available lang dyan sa harap mo eh. Pwede mong ibigin, eh ayaw mong ibigin, napupukot ko sa Kanya. Paano mo pang iibigin yung Diyos na hindi mo nakikita? Ganun po yun mga kapatid. Eh magulang mo sa Panginoon eh, nadidinig mo eh. Audibly, nakikita mo sa harap mo, tinuturuan ka ng aral at saway ng Panginoon, eh hindi mo tinatalima yung Diyos pa kaya na hindi mo naman nakikitang personal, hindi mo naman nadidinig yung pa kaya ang talimahin mo. Kaya pag sinabi mo, sa Diyos ka na lang tatalima, ayaw mong tumalima sa magulang mo sa Panginoon, sinungaling ka. Kapareho ka lang nung nagsasabing umiibig sa Diyos, pero napupukot sa kanyang kapatid. Sinungaling din yun dahil hindi pwede na iibig ka sa Diyos na hindi mo nakita, samantalang yung nakikita mo, hindi mo iniibig. Kaya nga pinapaibig sa yung nakikita mo para matutunan mong ibigin yung Diyos na hindi mo nakikita. Kaya tinuturo kang tumalima sa magulang mo sa Panginoon, sa mga ngaral mo na nagtuturo sa iyo ng aral at saway ng Panginoon, tinuturoan kang bumatag sa mga magulang mo, sa ama't ina mo, para matutunan mong talimahin at igalang yung Diyos naman na hindi mo nakita. Ayan, kapatid na Rodel, bakit tingnan mo? Yung isihan ka sa mundo. Dating. Hindi ba? Laking tuwa ng magulang mo. At kamay nila yung ilaw. Di ba? Tinganing-ganing, tinganing-ganing. So, eh yung nanay at tatay mo eh, nakikita mo yun eh, mula pagkabata mo, na di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. Diba? Sa gabi na pupuyat ang nanay mo. Nagtitimpla ng gatas. Sa umaga naman eh, hanap ka ng abang tuwang-tuwa sa'yo. Minsan ay basang-basa rin dahil nihian mo. Hanggang ikaw ay lumaki, nakikita mo yun, di ba? Nakikita mo yung magulang mo. Nag-ahatid sa'yo sa eskwela, nagsusubo sa'yo yung nanay mo, pinapakain ka, nakikita mo yun kung paano ang pinaliga, dinabitan, pinalitan ng diaper, di ba? Lahat. Ginagawa ng magulang mo sa'yo. Ginagawa hanggang lumaki ka na. Ngayon, kung malaki ka na, ang gusto mo ngayon, I want to break free. Yan ang gusto mo, di ba? Ang nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ano kasunod? Bakit? Ikaw nga ay biglang nagbago, matigas ang iyong ulo. Ayaw nila'y sinuway mo. Diba? Di mo walang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layo mo, di mo sila pinapansin. Nagdaang pa ang mga araw, ang landas mo'y naligaw, ikaw ay natulog sa masamang bisyo.
hinihipitan, ang iyong inang lumuluha, ang tanong anak. O, tingnan niyo mga kapatid. Yung nanay mo, tatay mo, nagpalaki sa'yo, naghahatid sa'yo sa eskwela, nagsusulo sa'yo pagka ayaw mo kumain, nagpupuyat pag ikaw ay nilalagnan, pag ikaw ay may sakit. Yung magulang mo na naghahanap buhay para mabigyan ka ng magandang maalwan na buhay, makabili ka ng sapatos mo, makabili ka ng damit mo. Di ba? All throughout all those years, nanay at tatay mo na kasama mo sa pagtulog, nakitaan mo yun ng pagmamahal. Nakitaan mo kung paano ka humihinga, kung paano nagkakandakubak sa maghahanap buhay para makitaguyod kayo, kung paano nagpupuyat, gabing natutulog, maaga pa, hindi pa tumidilaw ang manok, isip na, nagsisika para may pagbili ng bigas. Para pagka ikaw ay nanghingi ng bill mo ko noon, bill mo ko niya. Pero all those years na binibigyan ka ng magulang mo ng pabor, ginagawa ka ng lahat ng kabutihan, hanggang sa kuminsan talagang wala na siyang halos na maibibigay sa iyo, gumagawa ng paraan para ka lang mapagbigyan. Sinusuway mo. Na yun namang sinasabi sa iyo, yun namang itinuturo sa iyo, hindi para sa kanila, hindi para sa iyo din, na pagsusundin mo, ikabubuti mo. Dahil sabi, anak, huwag kang iinom ng alak. Kabiling-bili na ng lola. Huwag kang iinom ng serpesa. Diba? Ito'y inuming hindi pagbata. Mabuti pa, mag-chiclet ka na lang muna. Diba? Hindi ka nakikinig. Diba? Parang kanino ba yun? Huwag kang magdadrugs. Huwag kang gagawa ng ganito. Huwag kang gagawa ng ganyan. Para kanino? Sa ikaw hindi mo anak, mag-aral kang mabuti, nagkakanda kung ba ako para madala ka, mag-aral ka. Mag-aral ka para hindi ka makatulad sa iba na ganito o gustong mag-aral pero wala talaga, hindi ka mag-aral. Aral ka. Lahat yun, nandito nakikita mo yung magulang mo paano nagsasakripisyo para mabigyan ka ng magandang buhay. Pero sinusuway mo yung utos nila na para naman sa ikabubuti mo. Ngayon, nakasama mo na, nakita mo na, sinubuak ka, nakita mo na, pinarga ka, nakita mo paano natataranta nung nagkasugat ka, kung paano hindi mapakali, halos mawala sa sarili dahil sa nakikita nahihirapan ka. Tinatakbo ka sa ospital, dinadala ka sa kung ano man yung mga bagay na makakaalwan para sa iyo. Sinusuway. Paano mo susundin yung Diyos na hindi mo naman nakita, tangible na nasa harap mo? Pero, pag natuto ka na tumalima sa magulang mo sa Panginoon, sa iyong ama't ina sa Panginoon, na ang itinuturo sa iyo ay aral at sabay ng Panginoon, matututo ka rin ng pagsunod sa Diyos na hindi mo nakikita. Bakit? Ang tinuturo nila sa iyo, aral at sabay ng Panginoon. At pagka naman yun, ginawa mo. Ang liwanag naman ang sabi dun sa 3:20, kapatid Nandel. Ang sabi, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Kung nakalulugod sa Panginoon, ginagawa natin palagi ang isang bagay.
hindi tayo mamamayaan ng iisa na di ba kapatid na Rodel? Oy, ang gumagalang sa ama't ina, ang sumusunod doon sa aral at sa way ng Panginoon. Sumusunod doon sa lakad ng magulang, lakad sa pagtatapat. Alam mo isang bagay na hindi nawawala, kapatid na Rodel, na ito itnan mo. Pakibasa mo ang sulat ni Pablo kay Timoteo, Brother Rodel. O, sa 5 at 4, kapatid na Rodel, ang unang Timoteo. Opo. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahal at may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kita mo, kapatid na Rodel, Opo. ano ang isang bagay pa na dapat mong tandaan? Bilang anak, kapatid na Rodel, ang sabi, magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Anong isang nakalulugod sa paningin ng Diyos para sa mga anak na marunong tumalima sa magulang sa Panginoon, marunong na sumunod sa ama't ina sa Panginoon, na tinuturuan sa aral at sa way ng Panginoon. Ang isang aral sa anak, kapatid na Rodel. Kasi ito, nung sabihin yung magsiganti sa kanilang mga magulang, sino ba yung gaganti sa mga magulang? Kung mga anak. Mga magulang na igaganti sa mga magulang. Sino? Mga anak po. Yung mga anak. May sabi ng anak, kaya mga ganito ginagawa ko. Ginaganti ko. At ganito na. May prinsipyo. Bakit? Ano ba ang prinsipyo, kapatid na Rodel? Basahin natin kung ano ang prinsipyo. Unang Tesalonica 5:15. Basa. O. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. O, kita mo na, kapatid na Rodel. Okay, sabihin mo, magulang ko ganito magulang ko ganun Granting for the sake of argument, kapatid na Rodel. Ang prinsipyo, ang sabi, yung mga anak, marunong gumanti sa kanilang mga magulang. Paano magagaling? Ganyan yung lagi ng mga sa akin. Nung ako'y kaibata, hindi naman ika nakaramdam ng pagmamahal dyan Diba? Hindi naman ika naging magulang yan sa akin Paano pa ngayon magiging matuwid sa harap ng Diyos? For the sake of argument, ang prinsipyo, tignan nga ninyo na huwag gumanti ang sino ng masama sa masama. Sundin ninyong lagi ang mabuti. Ano ibig sabihin? Ano ang isang gumaganti na mayroong aral ng Diyos ang iginaganti palagi Walang nun? mabuti. Mabuti, kapatid na Rodel. Amen. Kahit masama. nasabihin pa, may gumawa sa kanya ng masama, hindi siya gumaganti ng masama sa masama. Lalo naman, kapatid na Rodel, Sa magulang. kung hindi naman gumawa sa iyo ng masama, ipinakita sa iyo ang lahat ng kabutihan, lalo hindi mo dapat Gawang gantihan ng masama. Ano ibig sabihin? Gusto mong makagawa ng bagay na nakalulugod sa paningin ng Panginoon, isang bagay na sinasabi ng Biblia, nakaletra, kapatid na Rodel, magsiganti sa kanilang mga magulang. Ano igaganti natin sa ating mga magulang? Lahat ng mabuting maaari nating maiganti sa ating mga magulang,
gantihan natin ang kanilang mga kabutihan sa atin. Kung sa isang banda, tingin mo ay hindi ka naman nagawa na halimbawa ng mabuti, kung totoo man, kung nasa lahat na ipanganak ka nga, nabuhay ka nga, kung iniwanan ka sa disyerto, kung binindot ang ilong mo, kung ipinlas ka sa inodoro, kung isinapa mo ka sa sinaing, hindi ka na sana nakarating na makakapagsalita ka pa ng ganyan sa magulang. But granting for the sake of argument, biblically speaking, tignan nito, huwag umati Ang masama sa masama. The more, kung nakikita mo, at the more naman, kung ang magulang mo ay magulang na itinaguyod ka, magulang na active dyan sa'yo nung ikaw ay maliit hanggang ngayon ay lumaki ka na, di ba? Na ang nais mo'y maging malaya. Still, alam nyo, kung ikaw ay anak na may takot sa Diyos, ang unang dapat mo pag-aralan, ang unang utos na may pangako, Sumadima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Igalang mo iyong ama't ina sa Panginoon. Dahil tinuturuan ka ng aral at Huwag sabay ng Panginoon. at gumanti ka ng lahat ng mabuti mabuting sa magulang mo sa Panginoon sapagkat ito ay nakalulugod sa Panginoon. Sa Panginoon. Ano ibig sabihin po? Ay mga kapatid, baka sabihin naman, mga magulang kasi kayo, kaya self-serving yan. Ay, hindi po. Kung hindi nyo gawin, it is up sa iyo. Hindi ko naman pwedeng hindi ito babasa. Hindi ko naman pwedeng hindi ito ituturo, mga kapatid. Bakit? Kasi ito ay aral at sabay Huwag ng Panginoon. Amen. Masulat. prinsipyo niya na itinuturo ng Biblia. Ewan ko lang kung nakikita natin ang mga puntong ito, no? Kapatid na Rodel, dahil yun lang, yan lang punto ng pagganti. Alam mo sa bagay, ito dapat magdaan natin. Pagkapagganti ang pag-uusapan, hindi mo dapat sabihin gaganti ka ng masama. Basahin natin. 22 na kawikaan. Huwag mong sabihin, ako'y gaganti Ng kasamaan. Ano ang sabihin? Ano sabihin? Gumanti ka ng kabutihan. Ano gagawin? Nang sabihin mo lang nagaganti ka ng Kasamaan. kasamaan. Huwag. Ano sabihin mo? Nagaganti ka ng kasamaan. Bakit? Dahil ang prinsipyo ng isang may takot sa Diyos, pagganti niya, Mabuti. ang ibinaganti niya lagi. Mabuti. Amen. Kung mapakalimutan. Pagka ang ginaganti mo, masama sa mabuti, para ka na lang din yung tinatawag mo mabuti yung masama at masama Ay mabuti. yung dilim Ari mong liwanag. yung liwanag Ari mong dilim. baliktad ang mabuti mo kapag kagano'n. Oo. Pero ito ay isang bagay. Alam mo, may mga nakapaloob pa kasi katwiran. Ayaw ko lang paghalu-haluin. Gusto ko kasi po, mga kapatid, ma-focus muna tayo sa bawat punto na maiintindihan natin paano natin i-a-apply. Tayong lahat na mga kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak. Kung sumasampalataya ka, na ikaw ay nagkaroon ng karapatang tawaging anak ng Diyos, dapat makita mo, tumalima ka sa iyong magulang sa Panginoon. Lahat tayo, mga kapatid, mga anak na kinikilala ng Diyos, dapat matuto tayo ng pagtalima sa Diyos. Paano tayo tatalima sa Diyos? Paano mong sasabihin, kapatid na Rodel, na tumatalima ka sa Diyos?
Eh kung yung magulang mo, yung ama't ina mo, na nakikita mo sa Panginoon, ama't ina sa Panginoon, magulang sa Panginoon, eh hindi mo matalima. Paano mo sasabihin na ikaw tumatalima sa Diyos na hindi mo nakikita? Kaya nga, alam mo kapatid na Rodel, sabi ng Biblia, sa Malakias, 1:6, pakibasa. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? Kita mo. Hindi ang pala dapat. Iginagalang ng anak ang kanyang ama. Eh kung ako maanwi kay ama, saan nandoon ang aking dangal? Ano ibig sabihin, kapatid na Rodel, pagka ikaw ay ama, eh dapat igalak ka ng anak. Eh ang Panginoon, eh ama, dapat igalak natin ang Panginoon. Galak natin siya bilang ama natin. Eh paano masasabing ginagalak yung ama na Panginoon? Paano natin masasabi? Eh kung hindi mo naman iginagalang yung mga magulang mo sa Panginoon, yung iyong ama at ina sa Panginoon na nakikita. Paano mo masasabi na yung ama na nasa langit ay ginagalang? Isa pa natin, ama namin Na nasa langit ka. oh, eh yung sinasabi na yun na panalangin na sabi, the Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Sabi natin, our Father, which art in heaven, Ama namin, nasa langit ka. Pero tinatawag mong Ama, kinikilala mo ba? Sinusunod mo ba? Eh kung talagang kinikilala natin siya, Ama, susundin natin siya. Paano natin ngayon masasabi, sinusunod natin ang Ama na nasa langit? Kung yung Ama sa Panginoon na nasa lupa, eh hindi mo masunod na ang iniuutos, ang itinuturo sa iyo yung samay at aral ng Panginoon. Kung yung magulang mo sa Panginoon, yung manangaral mo sa Panginoon, na nagtuturo sa iyo ng aral at sabay ng Panginoon, hindi mo sinusunod, hindi mo tinatalima. How in the world pwede natin sabihin
na yung Ama na nasa langit na hindi mo naman nakikita. Diba? Ng iyong mga mata na wala naman dyan sa tabi mo na nakikita mo nakagano sa'yo. Eh, yan nakikita mo na gano'n. Nung araw, Tingin pa lang. kami po lumaki na ang environment ng mga kabataan. Yung mga bata, hindi daw basta pwedeng makihalo sa usapan ng matatanda. Yung mga bata, pag tinignan pa lang ng tatay, ng nanay, umalatak pa lang. Alam mo yun. Alam na. Eh ngayon, laglag na ang mata. Lawit ang Laglag na. ang sa leeg. Anong tawag to? Ugat sa leeg. Pumutok na. Wala pa rin. Namapos na lahat. Na high blood na. Talaga. Hindi pa rin nasunod. Pati ka tatay, kaya ang mga tatay, kung mga dalaga pa sila, mga mahihinig, mga kung tumawa eh. Gano'n. Eh pagka dahil sa kapulitan mga anak eh. Alam nyo kasi, isa po yan sa panganib na sinasabi Yun. ng apostol na si Pablo. Ano ba sabi? Magiging masuwayin sa mga magulang. Matitigas ang ulo. Sa mga huling araw, darating ang mga panahon mapangat. Sapagkat ang mga tao, May ibigin sa salap, kanilang sarili. may ibigin Maibigin sa salapin, mayayabang, mayayabang, mapagmamalaki, mapagtungayaw mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang pasalamat, walang kabanalan.